What's up mga ka-TL? Welcome po sa Truth or Lies TV channel. Pero bago tayo magsimula, huwag pong kalimutan i-like and subscribe ang ating channel, lalong-lalo na sa mga bagong pasok sa ating channel. Ayan po. Magpapasalamat po din ako sa aking mga subscriber, sa mga members. Sana mayroong mga bagong pasok dyan, magpa-member sa ating community, di ba? At saka nagpapasalamat din ako sa tumatangkilik na aking reaction video kagabi. Na rin ngayon nag-trending po siya. Maraming salamat. Ay, ito na naman tayo sa panibagong reaction video. Ayan po. Sa araw na ito mga kaibigan, may mainit na namang issue na pinag-usapan ngayon sa social media na ating bibigyan ng reaction video. Ayan pa. Pero bago tayo magbigay ng reaction, panoorin muna natin ang bidyong ito. At ito na po ang video na ating panonoorin. Ni Senator Robin Hood Padilla ang tambalang Sara Duterte at Amy Marcos para sa 2028 national elections. Si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla sa 2028 campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos. At siyempre, ang mga senador nila, Doc Mata, Ginny Bondoc, Atty. Hillo. Yan po ay sinabi ni Padilla sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan ng Filipino community sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon. Pagbibida pa niya, isa umanong pag-asa ang tandem ni Sara at Amy sa susunod. Ayan. So, nakita po natin yan. Actually, trending yan guys nung nandun sila sa Kuala Lumpur yun, di ba? Na sinabi ni Senator Ben Padilla na magiging campaign manager siya sa 2028. Wherein sinabi niya na magtatandim daw si Sara at si Amy Marcos sa 2028. Pero, ito ang mga katanungan mga ka-TL. Agree ka ba sa Sara and Amy tandem sa 2028 base sa pahayag ni Robin Padilla? Ayan po. Kung agree or disagree, i-comment po sa ating comment section. Ayan po. Pangalawang katanungan, kung hindi ka agree, sino ang gusto mong katandim ni VP Sara sa 2028 bilang Vice President? Ayan po. Sino kaya? I-comment na guys sa ating comment section para malaman natin yan sa next nating reaction video at babasahin natin yan. Or else, magre-reply naman ako sa mga comment nyo sa video ko eh. Ayan, i-reply. So, yung mga familiar na sa akin ng mga channel na nag-comment, then that's good. It means bumalik kayo sa aking reaction video. Ayan po. I-comment nyo ang sagot nyo sa ating comment section para malaman ko naman kung ano ng pulso ng bayan, kung sino talaga ang gustong katandim ni VP Sara, 'di ba? Pero kung ako ang tatanungin kung sino ang gusto kong katandim ni VP Sara, pakinggan yung mabuti ito. Ito ang sagot ko dyan. Simple lang. Kung sino ang gusto ni VP Sara na magiging katandim niya as Vice President sa 2028, agree ako dyan. And I fully support 100%. Ayan po. Kung sino, walang question yan. Basta kung sino ang gusto ni VP Sara na katandim. But anyways, alam ko naman, marami sa inyo dyan na ayaw talaga ka Amy Marcos. Maraming nakasimangot sa sinabi ni Senator Robin Padilla. Naintindihan ko yan. Even silang Harry Roque yata. Harry Roque. Yung mga sikat na personality, di ba? Kasi nga, opinion nila yan. Base na rin sa nakita nila sa experience. Even kayo mga DDS, ganun din. Ayaw nyo sa Amy Marcos kasi baka mabudol na naman. Ganun. Pero para sa akin, sariling opinion ko to, basta kung sino yung magiging katandim ni VP Sara sa 2028, susuportahan ko yan. Ayan po. Yan po yung akin. Ang sa inyo, nirespeto ko yan kung sino ang gusto nyo. Kaya ngayon, pwede na kayo magbigay kung sino talaga gusto yung katandim. Bongo ba? Marami na ako nakitang ganyan eh. Si Bongo, si Marcoleta, si Robin Padilla, si Amy Marcos, parang apat pang napupusuan na pinopush-push kang VP Sara ngayon, di ba? Kaya ayan, huwag pong kalimutan, i-comment nyo po
babasahin ko yan or magkukomento ako. Magre-reply ako sa mga komento nyo. Ayan po. So, ayan. So, dadangop na naman tayo sa second video mga kaibigan. Actually, ano to? Napaka-controversial. Kasi nga, miyembro ka ng institution tapos may plano ka pa namang magkaroon ng posisyon tapos pinuna mo sila. Ayan. Ito po yung video. Kung sino ang tinutukoy ko mga kaibigan. Ayan, wait lang po ha. Ito na po. Programa Tandem ng Bayan. Good morning po. Good morning, Tito Hi, Sen. good morning. Good morning, Robert. Good morning, Doris. Yep, Magandang umaga opo. po. Yan. Ay, ayan nga po ang katanungan ng marami ngayon, Tito Sen. Ano na ang susunod na mangyayari? Yaman din lamang na hindi na nga po tinanggap ng mababang kapulungan yung niremand na impeachment complaint. Ano ho ang susunod na aabangan ng sambayanan mula sa Senado? Kailangan kumilos ng Senado ng yung sa lugar. Kasi in the first place, ang talagang nakakapagtaka doon. I'm speaking as a neutral would-be judge. Opo. Opo. Kongresito, no? Kasi yung sinasabing mag-remand, nagkaroon sila ng motion to remand. Doon muna tayo sa procedure. Sa loob ng impeachment court, meron silang ginagawang matatandaan natin na si Senator Tito Soto ay naging Senate President din yan. So, meron din siyang idea. Kaya marami siyang sinasabi dito at marami siyang pagpupuna or mga negative na komento regarding sa nangyaring impeachment trial proceeding. Hindi pa siya trial kasi ano pa lang yun. Parang proceeding pa lang yun nangyari. Okay, tuloy natin ang video. motion nung umpisa, tapos hindi ko alam kung Senate President ang nagsabi na gawin yung motion doon sa loob ng impeachment court. Kaya tumawag, nag-convene muna sila sa impeachment court at saka nila ginawa yung motion. Ang nakikita kong hindi maayos. Okay, ito lang. Ganito kasi nangyari dyan eh. Di ba si Senator Bato gusto na siya mag-privilege speech? Kumontra si Ontiveros. Sabi ng Ontiveros, di ba napag-usapan na natin kahapon na mag-ano muna tayo, mag-o-taking muna tayo? Siguro parang kung makatikatin na yung puwet ni Ontiveros maging judges ba, no? Kasi gusto niya na talaga, mag-oath. Kaya nag-suspend yung session kasi pinag-uusapan kung privilege speech muna bago mag-o-taking. Pero ang nangyari mga kaibigan, di ba naka-privilege speech si Senator Bato de la Rosa. Natuloy yun. So base sa sinabi ni Senator Soto, dapat pinuna niya si Coco Pimentel at si Senator Risa Ontiveros. Bakit? Silang nag-post na pwede naman yan siguro doon niya lang sabihin after ng o-taking. Kasi nga na tayo, impeachment proceeding na tayo. Mga judges na tayo, pwede siguro yan. Kaya pinuna ni Tito Soto na hindi pwede yung magkaroon ng motion daw pag impeachment proceeding na. Ganun. So, di ba nakita natin na nagsalita natapos si Senator Bato yung impeachment, no. Natapos si Senator Bato ang kanyang privilege speech. At the same time, sinabi niya doon, nag-demand siya na i-dismiss ang impeachment complaint laban kay BP. After that, nag-second demotion si Senator Bongo pero hindi ito recognize ni Chis Escudero muna. Kasi nga, meron ngang sabi na, wait lang, wag ka munang mag-second demotion. Muna, kaya suspended na naman yon napag-usapan. Kaya ang nangyari, nag-o-taking muna sila. Nung nag-o-taking na, yun na yun. Ang sabi ni Chis na, okay, Bato, i-reiterate mo yung motion mo. Kaya yun, ni-irritate,
ni Erit Reinit na, my God, I don't know. Ang hirap ng bulol mga kaibigan. Yun na nga. So, inulit ni Senator Bato formally. Ano na sila mga judges sa sila doon? Kaya sabi na Bato, ganyan-ganyan. Then, dismissal. Motion to dismiss the complaint of BP Sara. Nagsikan demotion si Bongo at nagsuggest si Bongo na baka pwede natin i-remand to or ibalik. Dahil sa idea na yon, nagkaroon ng idea si Senator Cayetano. Ting! Ayun, gumanon. Oo nga. Ikubinsi ko na lang si Senator Bato na i-remand or ibalik na lang natin muna ang article of impeachment. Tatanungin natin sila, i-attest muna natin yung article of impeachment nila para i-clarify na. Kailangan natin ng clarification kung wala ba itong nilabag sa konstitusyon regarding sa 1-year ban. At ang pangalawa, kung tatalon ba to sa 28th Congress ang impeachment. Anong nangyari? June 10 yun guys, di ba? Ngayon, June 15. Until now, wala pa ring reply or hindi pa rin tumugon ang prosecutors. Sa video natin kahapon, nga baka posibleng i-contempt ang mga prosecutor, sabi ng spokesperson ng impeachment court. Ayan. So, yun na nga. Ang daming mga puna o negative na opinion si Senator Tito Soto. Itutuloy natin ang video. Yung nag-impeachment court walang motion na i-entertain galing sa isang judge. Sa loob ng impeachment court, Judge K. Opo. Ano yung motion mo? You will be, ang itsura mo doon, you are acting as a counsel for either the defense or the kaya hindi tama na mayroong motion doon. Dapat nag-motion sila as a Senate. Okay, ngayon, palagay na natin, ginawa yung motion doon sa impeachment court. Ang sinasabi, may infirmities. Hindi ba? Presinta na ba ng mga prosecutors? Presinta na ba ng mga prosecutors yung articles of impeachment para masabi yung may infirmities? Di ba? Yun ang other point doon Kaya, siyempre, pagbibintangan ka ngayon dyan, you are either counseling for the prosecution or the defense. Kasi ang procedure sa amin noong araw, yung impeachment court, ang pwede lang, yung mga senator judges, they can ask questions for clarification. But never to point to the acting. Parang nagkaroon kasi ng point dyan or may nagsabi kasi na parang hindi tayo pwedeng mag-question sa article of impeachment kung hindi pa tayo impeachment court, kung hindi pa tayo korte. Kaya ang napag-usapan, mag-o-taking muna sila, gawin mo na yung presiding officer si Chis Escudero para magkaroon sila ng karapatan to question the article of impeachment. Parang ganun ang nangyari Parang yun ang naano ko dan. Parang ganun. Pero yun nga, napuna ito. Ang daming pumuna. Sinong pumuna? Mga pro-impeachment individuals. Never acting. Wala ka ng neutrality and impartiality. Kaya maliwanag yung political neutrality. Okay. I will accept the opinion of Senator Sito na wala ka ng impartiality, mayroon ka ng partisan, mayroon ka ng favoritism. Sabihin natin totoo yan. Pero huwag mong iwala sa isipan mo na itong impeachment case or issue is a political issue yan. So kung political issue, it involves politika, mga politiko. So ang mga politiko, merong mga partido, may mga kaibigan, may mga kaaway. Ganun yan. So hindi mo pwedeng i-question dyan na, wala to. So yun nga mga kaibigan, itong impeachment na issue guys, it is a political issue. Kaya hindi mo pwedeng tanggalin ang issue dyan na dapat neutral ka,
dapat wala kang pinapanigan, dapat wala kang partisan. Hindi po yan. Hindi po pwedeng mangyari yan. Kasi nga, ang impeachment is a political issue. At the same time, mga politiko Mga politiko ang mga judges. Mga senador. Di ba? Kaya, oo, sabihin natin, hindi ka dapat neutral. Sabi ni Tito Soto, dapat neutral daw Pero hindi pwedeng mangyari yan kasi impeachment issue is a political issue. Tuloy natin. Pwede nga mangyari, hindi makialam ang Supreme Court lalo na pag politika ang issue, masyadong politika. Parang sabihin ng Supreme Court na, bahala kayo dyan, politika yan Kayo bahala dyan. Parang ganun ba? Dito sa paragraph 2 ng rules ng Rules of Procedures on Impeachment kaya kumbaga sa yung meron sa Constitution no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once. Pero ang tanong nun is nabasa na ba? Nakita na ba? Nasabit ba? Sinabit ba sa impeachment court already? Kaya nga Tito Sen humingi ng clarification ng Senado kasi wala namang nangyaring pahayag na ito mga kaibigan, ang impeachment na December 2, December 4, and December 19, sabi ni Senator Marcolita kagabi sa ating reaction video na hindi po namin pinasa sa Secretary General to. Kaya hindi po ito pwedeng ibilang as counted as one complaint sa impeachment. Kumbaga, para magkaroon ng issue sa 1-year ban impeachment. Parang ganon. Wala Kaya, humihingi ang impeachment court ng clarification. Mahirap ba yun i-explain, guys? Kailangan pa ba talaga kasi ang ginawa ng prosecutor, gumawa ng resolution na ganyan. Ang impeachment article namin, talaga to, walang binilabag. Parang ganun ba, no? Parang ganun. Ang kulit ng mga pusa ko, guys. Yun. Kaya ganun ang... Sige, tuloy natin ang video. Palang nila dapat noon pinintay, present yung mga articles, pinag-usapan nila at saka nila makikita, they can ascertain therefore kung sa mga documents saka evidence presented. Pero at that point, it's pretty namin sinampayan dahil maayos yan Hindi naman namin in-honor yung mga ibang tawag dito, ibang complaint. Ibang complaint. Pinagsama-sama namin yung isang klaseng complaint lang. Ito lang in-honor namin. At ito lang ang pinadala sa Senado. Kaya nga, mahirap ba gawin yun? Yung explanation to clarify the motion ng impeachment court? Kailangan pa talaga na sa social media magpa-press-con pa na ito ganyan. Hindi ba pwedeng ito na yung sagot namin sa motion na impeachment court, ito na explain kasi at least lang naman clarification lang may hingin ng court. Bakit hindi nila magawa yun? Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Di ba? Mahirap ba yun na sagutin yung humingi lang ang korte ng clarification regarding sa article na yun? Para sabihin pa talaga ng prosecutor na hindi pwede yan. Hindi nyo pa nga binasa hindi pa nga nabasa ang article of impeachment sa korte naghihingi na agad ng clarification, parang ganun ba, no? Kaya tuloy natin ang video. Di ba? Yun ang isa sa mga punto ron baka nagkakamali yung iba na akala nila pag kami nag-file ng impeachment, let's say nag-file ng impeachment December 25, akala nila yun ang unang impeachment. Kaya pagka kailangan ng another impeachment 1 year after, impeachment na sinasabi na ino-honor pagka yung committee nila, kung whatever committee ng handle sa House, sinabit sa Speaker. The day that it is submitted to the Speaker, yun yung bilang na isa. Basta yung tama naman yan. Pero ang question kasi dyan, wala talagang lumabas na balita
ang lakas ng balita sa social media, sa mainstream media, ay ito na, mga press conference, di ba? Nag-file ng impeachment complaint, December 2, December 4, dalawa ngayon, 3 plus 19. Oo. Ipinagmamalaki pa yun sa mga nag-file ng complaint. Bakit? Walang clarification. Nasaan yun? Sana meron man lang sanang nagpa-press conference na yung pinail namin na 1, 2, 3 wala namang nilabag to na batas sa konstitusyon kasi nga hindi pa naman namin to pinasa sa Secretary General. Nandito pa lang din pinagtagpi namin kaya merong impeachment complaint number 4. Yun lang ang pinasa namin sa Secretary General at yun lang ang napasa sa House Speaker. Pero wala namang clarification. Kaya ngayon ang hiningi ni Senator Bato. Dahil walang explanation walang nangyari. Kaya nabigyan si Senator Bato ng pagkakataon base na rin sa motion sa amyenda sa motion ni Bato ni Senator Alan Peter Cayetano na ganito lang gawin natin, Senator Bato. Hindi natin i-dismiss ang impeachment court complaint pero hihingi tayo ng clarification. At the same time, hihingi din tayo ng clarification kung ang impeachment complaint na ito ay tatawid ba sa 28th Congress. Di ba wala pa silang sagot dyan? Wala pa silang sagot dyan. Kasi nga, 19 Congress pa daw sabi ni Luistro, di ba? Ating sa speaker, submitted sa speaker. Okay. Yes. So, baliwala lahat yung sinasabi ng mga nakaraang impeachment. Ang final dito, impeachment dito. Di ba 3 impeachment daw yun? Opo. Baliwala yung edad nun. Baliwala yun. Ang edad nung pinag-uusapan, pag pinagsama-sama or isa lang ang Yun na nga. Pero bakit sa press conference ng mga prosecutor, walang nagsasabing ganun na regarding sa issue ng 1-year ban, ano yan, wala yan. Kasi nga, yung pinail na impeachment 1, 2, 3, hindi naman napasa sa Secretary General Kaya, regarding sa clarification na hiningi na yan, wala. Pero yun nga, pwede naman para sa akin, pwede naman sigurong isulat nila ito, ganito yung sagot namin sa motion ng impeachment court. Pero bakit naman hindi? Mahirap bang create ng clarification sa request ng motion ng impeachment court para kailangan pa magpa-media, magpa-press conference at gagawa pa ng ibang motion na hindi namin sasagutin yan, hindi nyo pa nga binasa ang aming article of impeachment ganun yung resolution nga gawin ngayon sa mga prosecutor. Kaya tuloy natin video. Figure, yun. 2 impeachment na tayong ganun. Lahat ng impeachment sa ibang bansa, ganun. Anong bago dito? Ang bago dito, hindi neutral yung ibang judges. Yun. Ganun kasimple lang. So parang sa madaling pagkakaintindi ko, Tito Sen, ang may infirmity, yung Senado. Natawa ako sa sinabi mo dahil your words not mine. Ayan natatawa si Tito Soto sa sinabi ni Bergonia ba yan? Pero ito lang ko dyan. Senator Soto, membro ka ng institusyon ng Senado. Tapos binira mo yung Senado. My God, pusa ako. Binira mo yung mga senador. Napag-alaman pa naman natin na ikaw ay interesado maging Senate President sa 28th Congress. Tapos pinuna mo ngayon ang 18 senador dahil sa pagboto ng yes for remand to return the impeachment and article impeachment sa prosecutor. Pinuna mo sila. Okay lang sana magpuna kung wala kang plano
na magpabuto sa mga kapwa mo senador as Senate President. Di ba? Kung ikaw, kung ako, pinuna ako sa ginawa ko. Even nga sa mga kapitbahay, mga kaibigan, di ba? Kapitbahay mo, tumakbo kang kapitan o barangay konsihal. Humingi lang yung kapitbahay mo ng asin. Nagkataon na wala ka talaga, hindi mo nabigyan, nagtampo. Pagdating ng eleksyon, yung maliit na bagay na yon, yun na ang dahilan para hindi ka iboto. How much more dyan sa Senado? Pinuna mo ang 18 senador dahil sa kanilang pag-vote yes to return the article impeachment. So ano ngayon? Do you think wala lang sa kanila yun? Kasi nga professional sila? Parang, ay okay lang yun. Okay lang yung pagpuna mo sa amin. Iboboto ka pa rin namin as Senate President sa 28th Congress. Parang ang mangyayari dyan, mga kaibigan, the Senate President bid of Senator Soto is dead already. Dahil sa kanyang mga pronouncement na ating narinig ngayon. Para sa akin. Yan ay may sariling opinion lang. Okay, tuloy natin yung video. Ang sasang-ayunan ko is may infirmity sa ginawa. Yan. Nababasa ko sa internet at dinudurog yung Senado. Wag naman. Hindi naman yung buong Senado ang dyan. Meron lang mga ilan. SP tuloy dahil nasanay akong SP siya kapag kino-cover. Baka mali mo, premonition. Slip of the tongue na yan. Senator, kung merong problema dun sa naging proseso ng impeachment court nitong 19th Congress, kapag pasok ninyo, at kasi po ipinasa technically na sa inyo sa papasok na 20th Congress yung pagpapatuloy dyan, ku-questionin nyo ba, magkakaroon ba ng pagbabago? At ano yung posibleng mangyari? Kasi halimbawa, pagpasok ng 20th Congress, iba na ang Senate President. Correct. O sinong upong presiding officer? Ipagpapatuloy ba nung nakaupo ngayon? 19th. O Ayan. So anong iniisip nyo sa 20th Congress? Si Tito Soto ba ang ibuboto nila? Or ibalik nila si Chis Escudero? Or si Amy Marcos ang ipalit nila? Kasi sa ngayon guys, siya lang 3 pangalan talaga ang mainit ngayon sa loob ng Senado. Si Chis Escudero, Tito Soto, and Amy Marcos for Senate President position. Yan lang po, wala nang iba. So dahil sa mga pronouncement ni Tito Soto ngayon, do you think hindi ma-open ang mga senador na yon, yung 18? If ever, pero para sa akin, offended na yun sila guys. Open na yun. Parang na-insulto sila Parang pinag-ano ba na may sinabi pa sa dyan na umayos kayo dyan. Parang ganun ang sabi ni Tito Soto dyan Kaya tuloy natin ang video. o yung bago na Senate President o back to zero? Paano kaya, Tito Sen? Hindi, as far as the Senate presidency is concerned, kung 28, yung pa rin yan, yung mga opisyal niyan, yan. Ang magbabago dyan is pag nawala yung opisyal. So, unless magkakaroon ng eleksyon. Usually kasi ganun nangyayari kapag may bagong Congress, either mag-i-eleksyon or papasa ng resolution confirming the Senate presidency of certain personality, yun ang pwede mangyari doon. Ngayon, pangalawa, yung articles of impeachment, yung nagsasabi na crossover at saka mayroong nagsasabing hindi pwedeng i-crossover. Pinag-aralan ko na mabuti. Winay kong pareho mabuti. Opo. Ang tingin ko noon 60-40. Talagang pwede i-carry over Pwede talaga. Oo. Ako nung una, inisip ko, hindi dapat yan. Dapat yan. Kasi hindi nila inapura. Dribble nila ng dribble. Parang basketball. Pagdating nung last second, saka pinasa. Di ba? Hindi man lang sinutik, pinasa Pinasa lang. After, nung shot clock, tapos na yung shot clock Alam mo dyan yung basket. Tumunog na. Tumunog. Rinig nyo, biniblame niya talaga ang Senado daw. Hindi man lang sinushoot
pinasa daw dirit. So in other words, hindi man lang daw binasa ang article of impeachment, binalik na agad sa prosecutor. So in other words, pinuna talaga ng pinuna ni Senator Tito Soto ang ginawang desisyon at ginawang desisyon ng leadership ni Chis Escudero. In other words, mga kaibigan, para nangyari ganito Ginawa ba to ni Tito Soto para siraan ang leadership ni Chis Escudero? Kasi nga may plano siyang pumalit kang Chis Escudero? Or maybe kabaliktaran ang nangyari. Dahil sa pagpuna niya sa leadership ni Chis Escudero, ayan pa ay maging dahilan na yung 18 senador ay magtampo, magkaroon ng hinanakit sa puso, at either ibalik nila si Chis Escudero sa 28th Congress or else itong si Amy ang ipalit nila. In other words, wala na sa usapan ng President bid si Tito Soto. Dahil nga sa ganitong mga pronouncement niya na binira niya sa Senado. Pero hindi. Pwede talaga, pwede palang at saka may isang issue na dapat ayusin. Yung presiding judge, yung presiding officer, pagka-presidente at carried ang pagka-vice-presidente, ang presiding officer in Chief Justice ng Supreme Court. Okay. Hindi ang Senate President. Basahin niyo yung Constitution. Nakalagay sa Constitution, President, ang impeachment, pag ang presidente ay i-impeach, dapat ang judge ang mag-preside ng Senado o ng impeachment court ay ang Chief Justice ng Supreme Court. Ayan na nakalagay. Pagdating sa vice-presidente, lahat ng trabaho, jobs, and description ng job order ng vice-presidente is exactly po ng presidente. Diba? Dahil vice-presidente siya yung kasunod Opo, diba? opo. Okay. Nawala. Medyo nawawala ata yung signal ni... Balikan natin. Tito Sen, maganda pa naman. Kasi kailangan ko ng paliwanag Tito Sen? Tito Sen? Babalikan natin si Tito Sen dahil para maliwanagan tayong lahat. Ayan na. Ayan, okay. Balik. Opo, Yan. yan po. So, isa. Yung sa vice-presidente, kapag ang vice-presidente ay na-impeach, di ba? O di wala. Ang acting vice president, yung Senate President, ayun din ang nasa Constitution So, ang ibig sabihin niyan, hindi pa pwedeng ikaw yung Senate President, presiding officer ka, ikaw ang nagtatry doon sa papalitan mo. Oo nga. So, ganun di ba? talaga. Pag-aralan nila mabuti muna yan. Teka muna. Baka nga tama di ba? Tama yun na ang Chief Justice, pag Presidente at Vice-Presidente ang tinatry, dapat Chief Justice sa Supreme Court kasi yung Presidente rin yan, tingnan niyo yung job order niya, description niya. May mangyari sa Presidente, siya rin yun At saka may disadvantage. Di ba? Yung presiding officer ng Senate, kung Senate President yun, pwede siyang palitan hanggat hindi pa nakakapag-appoint ang Presidente ng bagong business. Although sa pag-appoint, kasi kagaya nung dati sa time ni GMA, di ba? Mabilis lang naman din sila nakapag-appoint ng vice president. Pero sa case na to, Tito Sen, sa case na to, pagpasok ninyo ng 20th Congress at napag-usapan per se itong impeachment, ano yung mga isusulong ninyo? Ano yung number one na gagawin ninyo para sabihin natin maayos yung mga naging diferensya ba sa pananaw po ninyo itong sa 19th? Una sa lahat siguro, pipilitin natin na sumunod ang lahat sa rules and procedures. Like for example, pinanonood ko sila.
kung sino-sino nagtataas ng kamay, kung sino-sino nagtataas ng kamay at saka nire-recognize naman ng Senate President. Oo. Hindi ganun. Lahat yan, yung majority leader nagsasabi kung sino i-recognize, kaya nga majority floor leader yun eh. Okay. Hindi ba? Ng panahon namin. Oo, Panahon ko, oo. panahon ni Bert Romulo, magagaling na majority leader, si Orly Mercado. Ako, madalas ako majority leader eh. Lahat halos, mga tatlong Senate President yung ako majority leader eh. Hindi ka pwedeng taas na kamay doon, hindi ka magpaalam sa So kayo ang taga-kumpas talaga. Kayo ang magkukumpas. Ipipila nila. Oo. Hindi yung taasan na kamay, kaya nag-aaway eh. Kaya kung ano pinagsasasabi. Hindi pwede yun. Dapat yun, yung majority leader nagsasabi kung sino dapat ang recognize. Tingnan niyo yung records. Tingnan niyo yung records ng si Bert Romulo, si Orly Mercado. Tingnan niyo. Kahit nung si Loren Legarda, sumusunod siya sa rules eh. Ngayon, sino pa isang hindi sumusunod doon? Yung Senate President. Kung ako yung Senate President, yung majority leader kakausapin ko. Ayan, no? Binira niya na si Chis Escudero. Klarong-klaro na, guys. Ala! Sige! Majority leader, who shall I recognize? Ayun. Ganun eh. Hindi porque nagtataas ng kamay doon, nagtataas ng kamay dito. Otherwise, hindi. Kung ako majority leader, meron tataas ng kamay, recognize ng Senate President, papalag ako. Sabihin ko agad, teka muna, di ba? Hihingi ako ng recess, teka, isa-isa, kaya tayo magulo eh. Actually, nung nag-constitute sila, nag-convene pala rather, di ba? Nagsasalita si Senator Risa, nagsasalita si Senator Amy, ini-stop niya, pero sabi ni Senator Risa, I have the floor, tapos yung isa naman, point of order, di ba? Para ang gulo nga, Tito Sen. Oo. Oo nga, anong po, yun lang ang pwedeng i-recognize eh. Halatang halata naman tong dalawang anchor na to. Mga pro-impeachment masyado. Ang point of order, kaya siguro ginagamit nila. Pero dapat nun, tanungin na Senate President, what is the point of order? Dahil kung hindi enough yung point of order para pigilan ng isang may hawak ng floor, hindi pwede. Kailangan din yung Senate President sumusunod sa rules eh. Hindi talagang tunay na dapat na nagpapasunod ng mga rules, parliamentary rules and procedures. Siya, yung Senate President at yung majority leader. At kung yung majority leader hindi ginagawa yung trabaho niya, dapat Senate President naman ay kung sino-sino ni-recognize, hindi dinadaan sa akin. Ako majority leader, papalag din ako. Sasabihin ko, Mr. President, I am the floor leader. Kung sino sinabi ko i-recognize, yun dapat ang nire-recognize mo. Baka, Tito Sen, baka sabihin, nakakonvene tayo sa impeachment court, walang majority leader dito. Baka may ganung punto. Meron pa rin. Meron pa rin. Majority floor leader pa rin is majority floor leader sa impeachment court. Otherwise, sino tatawag ng prosecutor saka ng defense? Ayun. At saka talaga magiging magulo. Kasi kanya-kanya. Sabihin ng iba, teka lang, bakit hindi ako nire-recognize? May bias ka ba? Ano ba yung ganyan? Saka balik tayo. Wala naman akong napansing magulo dun. Meron ba? Sa sinabi ko, Opo. walang nagmo-motion ng kahit anong klaseng motion, kundi sa... Kaya nagtataka ako kung bakit nagawa sila ng motion to remand. Isang senator judge ang nag-motion. Hindi ko maintindihan kung ni-recognize ng majority leader na dapat yun. Mali. Dapat sinabi nila din. Sa Senate natin gawin yan. Ayan, okay. So, that's guys, yung video ni pahayag ni Senator Tito Soto. So, magkaroon po tayo ng conclusion mga kaibigan. Okay? So, ayon sa pahayag ni Senator Soto regarding sa issue na iplulusot ang sa 20th Congress, yung impeachment court or complaint, ang sabi niya 60-40%. In other words, 60% na makalusot daw. Ayan po. In short mga katil, ang dami niyang mga puna sa naging desisyon ng impeachment court at lalong-lalo na sa desisyon ng Senate President na si Chis Escudero.
'Di ba? Ang dami. Ang dami. Remember mga katil, isa sa mga kandidato si Senator Soto sa pagka-Senate President. Kaya ito ang mga katanungan dyan. Sinisiraan ba ni Senator Soto ang Senate leadership kasi gusto niyang palitan ang pwesto ni Chis Escudero? Ayan po, yan po ating katanungan. Mag-comment po sa ating comment section kung oo o hindi. Pangalawa, naniniwala ka ba na ang pagkatapos punahin ni Senator Soto ang 18 senador na bumoto sa motion, iboboto pa kaya siya bilang isang Senate President ng mga ito? Ayan po. So as a conclusion para sa akin, ang masasabi ko lang mga katil sa issue na yan ay una, kung ano ang pinagdesisyonan ng majority, din kailangan nating sundin ito kasi we are in democratic country. Demokrasya tayo eh. Pangalawa, regarding naman sa Senate President bid ni Senator Soto, para sa akin, dead na. Patay na. Bakit? Yun na nga. Kahit sa simpleng bagay lang, nakatampuhan. Kahit sa barangay, mga konting bagay lang na hindi mo napagbigyan yung kapitbahay mo, pagdating ng eleksyon, hindi ka na binoboto. How much more dyan sa institusyon ng Senado? Diba? Kaya para sa akin, yung Senate President bid ni Tito Soto ay wala na. Nasa 2 taon na lang yan, kang Chis Escudero at saka ka Amy Marcos. Sa aking poll na ginawa, ang gusto nilang maging Senate President ay si Senator Rodante Marcolita. Pero sa ngayon guys, hindi talaga lumabas ang pangalan niya doon. Basta ang pangalan na palaging nababanggit lagi sa loob mismo ng mga senador ay 3 pangalan lang. Senator Soto, Chis Escudero, and Amy Marcos. So for now, dahil sa mga pahayag ni Senator Soto, pinuna niya yung 18 senador, I think 2 na lang pagpipilian dyan. Amy at saka si Chis Escudero. Ayan guys. Kaya, ang posibleng maging Senate President sa 28th Congress mga kaibigan is either bumalik si Chis Escudero or mapalitan ito ni Amy Marcos. Ayan po mga kaibigan. So, diyan po nagtatapos ang ating video regarding sa pahayag ni Senator Tito Soto. Well, meron pa to yung last video na ating bibigyan ng reaction mga kaibigan. Regarding naman ito sa pahayag ni Yusek Castro. Ano ba kasing pahayag niya? Kung sino nakapanood, sinabi niya. Sinabi niya talaga. Ayan. Sinabi niya talaga. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Tristan Nodalo, Newswatch. Sinabi niya talaga mga kaibigan na BBM is an action man. Si BBM ay puro action, hindi puro bakasyon. Kasi nga pinaringgan nila si Bibi Sara. Oh my gulay. Pero ito ang katanungan mga kaibigan. Naniniwala ba kayo na ang ating presidente ay a man of action? Base sa sinabi sa pronouncement ni Yusek Attorney Castro. Kung naniniwala kang man of action, mag-comment po tayo sa ating comment section. Kung hindi, i-explain nyo po bakit hindi siya the man of action ang ating presidente. Ayan po. Mag-komento at ating babasahin yan at re-replyan kung ating mga kaya. Ayan po. So, pakinggan mo natin ang video ito. Yung mga kasagutan niya sa tanong ng ating mga media. Plus. Good morning po, Yusek. Yusek, kagabi po nailabas yung request ng defense team, the former President Rodrigo Duterte, asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk,
won't commit further crimes and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Lalo na syempre yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former president. Well, unang-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Ayan po. So dahil sa pahayag or nakalagay dun sa napag-usapan or kondisyonis na si tatay ay hindi nagagawa ulit ng crime. Si tatay ay matanda na at wala ng power, wala ng impluwensya para makagawa ulit ng crime. Dahil matanda na si tatay. 3 yun, di ba? Pero yun nga sinabi ni Yusek Castro na ano ba to? Pag-aamin na may ginawa talagang krimen? Anong masasabi nyo guys? Tama ba na sabihin na dahil nakalagay doon sa kondisyon na okay, nagre-request kami ng interim release, base, ano kasi yun guys? Yung 3 kondisyon na yun, nakabase na rin kasi sa reklamo yun. Kaya sinabi nila doon na nag-request kami interim release kasi matanda na si Tatay Digong, 80 years old na. Tsaka ipapromise namin na hindi na kami mag-commit ulit ng crime. Pero nakalagay dun ha, commit ng crime, alleged crime. Alleged crime. Kung sino nakabasa dun sa interim release na document, nakalagay dun, di ba? Alleged crime yun eh. Pero sabi ni Yusek, inamin na ba na totoo talagang may crime? Parang ganun ang nangyari, di ba? Pakinggan natin. Kaya magkomento po, mag-share po ng inyong mga opinion regarding sa issue na to. Na parang inamin daw ng kampo ni Tatay Digong na may crime talagang ginawa sa tatay. Just a question. Because they will include that Question lang daw. Question, nagpaparinig ka eh. in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? And anyway, if that's their strategy, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila. Katulad ng nangyari sa pangako sa jet ski. Grabe si. Grabe talaga to si Yusek Castro ay bumira men. Binira na naman si tatay sa jet ski. Lahat talaga ng mga anti-Duterte no, yung jet ski talaga, jet ski. Grabe talaga no, sinakyan talaga nila yung Bisaya joke ni tatay. Until now, 2016, 2025, 11 years. 9 years. 9 years na. Jet ski pa rin ba, no? Parang gusto lang sabihin ba na, dami mong sinasabi, hindi mo naman tinupad sumakay sa jet ski. Oh my gulay talaga. Ay, man ako. Anyway, kanila pong strategy yan at hayaan na lang po natin ang ICC ang mag-determine kung sila ba may paniniwalaan at kung mag-grant ang kanilang request for interim release. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the Palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po ang kanila magiging. Oo naman. Kahit sinong magyak-yak dyan, umiyak dyan, wala na silang magagawa kung ano desisyon ng ICC. Kung sabihin na nga si ICC, okay, we will grant your request, the interim release. Iga-grant namin. Wala na magawa dyan. Kahit yung si Cristina, ano ba yung apelido nun Cristina, yung council ng mga drug war victims. Marami yung mga, pati si, nagkomento din si, pangalan ng abogado na yun. Hindi kasi sikat, kaya tuloy natin. Decision or resolution on that matter. Last question na lang po. Colmenares. Si Colmenares pa rin. Colmenares.
Rated pa rin po sa ICC, but this Ang hirap ng bulol, guys. Pagpasensyahan nyo na ang aking pagkabulol at pagkabisaya. So, kung may mga pronunciation ako na parang sa pandinig yung kakaiba, pasensya na, Bisaya tsaka bulol pa. Basta importante, nagkaintindihan pa rin tayo mga kaibigan. time coming from Vice President Sara Duterte during a meeting with the OFWs in Kuala Lumpur. Ang sabi niya po, kasama niya rin kasi si Senator Amy Marcos. Sabi niya, dinadala niya raw doon si Senator Amy kahit saan kasi hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid mo, referring to President Bongbong Marcos, ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Ikaw ang magbalik sa kanya. So, how does Malacanang respond to this statement, especially with former Duterte now, President Duterte now seeking interim release? At saka, yung message nga po sa mga OFW na si Pangulong Marcos daw yung nagpadala sa Hague. Ito ba yung yung binanggit niya na hostage niya, Yes. si Senator Amy Marcos? Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, the President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Grabe At ang Payag ba kayo yun sa pronouncement na yun, guys? Na si BP Sara ay manggagamit? Bali, ang dalawa, manggagamit at nagpapagamit. Ang nagpapagamit si Amy Marcos. Ang nanggagamit daw si BP Sara. Payag ba kayo dun? Paki-comment nga. Payag ka dun? Payag ba kayo sa sinabi ni Jose Castro? nais lang po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho. Focus sa trabaho. Nadagdag pa nga po ang problema dito sa... Grabe nga. Oo nga, guys. Focus na focus ang presidente sa trabaho. Kaya until now, wala pa siyang napabuild yata na infrastructure. Until now, nasaan na kaya yung yung BBM, build more. Baka na BBL na. Build less. Tsaka nasaan na kaya yung 1 million houses in 1 year. Tapos ngayon, 3 years na siya. Or we're almost in the half year of this year, di ba? June. January, February, March, April, May, June, 6 months. So, 3.5 years na siya. In other words, meron na siyang utang na 3,500,000 houses. Nasaan ngayon yun? Di ba? Sikihor. At kung ang Vice Presidente lamang sana ay nakipag-usap sa kanyang kaibigan, baka hindi pa dumaan at dumating sa krisis na ito sa Sikihor. Wala akong idea sa Sikihor. Ano ba nangyari sa Sikihor, guys? Paki-comment nga. Ano ang issue sa Sikihor? Bakit biniblame ni Jose Castro na kung kinausap pa lang daw sana ni BP yung kaibigan, wala daw krisis na mangyari? Wala akong idea. Hindi ko nakita sa news. Kung sino may idea dyan, paki-comment, guys. At ating pag-uusapan yan sa next reaction video natin. Thank you, Tristan. Next question, Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. May we know po kung meron na pong bagong set or tranche ng mga nag-courtesy resignation po. I think tapos na yan. Okay. Basta yun, guys, sinabi ni Yusek dyan na si BBM daw puro aksyon, hindi puro bakasyon. Kasi nga si BP daw puro bakasyon daw. Nagpaparinig. Tama ba yung ganun, guys, na isa kang Yusek sa PCO? Or para ka na rin yung dyan eh. Parang ikaw ang tagahatid ng magandang balita from the Malacanang para sa tao. Tapos may mga sideline kang sinasabi ba na parang sariling opinion niya yan eh. Di ba? Tama ba yun? Para sa akin, hindi eh. Para sa akin. Sa akin lang yun, okay?
So yun nun guys, nag-enjoy ako sa ating reaction video nito. Marami tayong tawanan, may seryoso. Magulo po yung mga pusa ko, dumadaan guys. Kung gumaganon-ganon ako, ang pusa ang inaano ko dyan. Kasi gustong dumaan dito sa harap. Kaya minsan kinakat ko na lang. Actually sana tuloy-tuloy maganda, wala nang cut-cut ang video. Kumbaga maganda kasi ang reaction video guys pag uncut. Kumbaga mga lapses mo nakikita, mga mali. Huwag mo na i-cut yan, pakita mo na. Parang nabibigyan niya ng nakakatawa. Basta. Tsaka pagpasensyahan na po nyo na po yung pagiging bulol natin. Bulol po tayo. At saka Bisaya. So yung mga sometimes nagsasalita tayo ng English pero yung pronouncement natin Bisayang Bisaya. Kaya pagpasensyahan nyo na. Ganon yung authenticity ng pagkatao ko. Kaya wag nyo na akong hanapan ng magandang pronouncement or pronunciation or clear words sa ibang mga words kasi bulol talaga tayo. But anyways, thank you. Sa mga nanood ng aking video kagabi regarding dun sa good news 12% VAT tatanggalin at saka yung 2,000 bill ng electricity na ililibre na gagawing batas, nag-trending po yan. Marami pong nanood. So, I'm hoping na kung nandito ka ngayon, it means bumalik ka. Sa mga returning viewers ko dyan, salamat. Sa aking mga subscriber, sa mga bagong subscriber, sa aking mga moderators, sa aking members, thank you. Thank you guys. Kaya, nag-enjoy ako sa reaction video ito. Parang very normal. Very normal siya. Parang mismo, para tayong magkausap talaga. Kaya please, mag-comment, mag-interact with me. Para tayong nag-uusap. Pero natatawa talaga ako sa aking mga, pinapanood ko yung mga reaction video ko, actually pang-5 ko na to eh. Yung mga pronunciation ko, napuputol dahil sa bulol tayo, parang napipilipit yung dila natin. But anyways, I hope nag-enjoy kayo sa ating content ngayon at may natutunan kayo, nagkaroon kayo ng idea, at the same time may mga tanong ako doon na please, pakisagot po para magkaroon tayo ng share ng idea. Ayan po. Sa uulitin, see you bukas mga kaibigan. Mga ka-TL, welcome po sa ating channel, Truth or Lies TV channel. Babus! Bye-bye!